Tuloy po ang paghahanda ng iba't ibang ahensya para sa Semana Santa at binubusisi ang ilang babiyaheng bus sa Araneta Center Bus Station. May inilagay ding mga lakbay alalay stations sa mga expressway. At may report si Emil Sumang. Isa-isang ininspeksyon ng mga tauhan ng LTO, LTFRB at DOTR ang mga bibiyaheng bus dito sa Araneta Center Bus Station. Ang biyahe ng bus na ito papuntang Legazpi, muntik pang maunsyami dahil nadiskubring magkaiba ang kanilang chassis number. Pero matapos i-check ang mga dokumento, napag-alamang may prangkisa ang bus. Pinatuloy pa rin ito ng biyahe. Pero bibigyan ng show cause order ang operator ng bus para ipaliwanag ang nakitang discrepancy. It's not a very serious violation. I hope it is just an error on in the indication of the chassis number. Pero magsushow cause tayo for them to explain the discrepancy. Hindi rin lumusot sa inspeksyon ang manipis na gulong ng bus na ito na paalis na rin sana ng istasyon. Pinapalitan nila ang goma at kalaunan pinabiyahe rin naman. Pati ang brake lamps at mga ilaw sa mga plate number, chinek ng mga otoridad, pinakabitan nila ng mga bagong bumbilya mga ito. Mula na magsimula ang inspeksyon, wala pa naman nahuhuling kolorum ang mga otoridad. Pasado rin daw lahat ng mga bus, ibig sabihin, ligtas sa mga ito na bumiyahe. Pati driver, sinusuri rin kung nakainom o nakadroga. Iba-iba yung mode of conduct namin ng inspection to see to it that whether any time of the day, malaman na yung isang terminal o yung bus is roadworthy to travel in a long distance. May konting delay man, walang problema sa mga pasahero ang proseso. Para rin naman sa kanila ito. Maaga kaming umuwi. Ayaw na namin mag-stay ng magdamag. Mahirap na magsakay, kaya maaga kaming makauwi. Ayon sa DOTR, sapat daw ang kanilang manpower para mag-inspeksyon hindi lang sa mga bus station, kundi pati sa seaport at airport. Hindi rin daw magkukulang ang mga bus na bibiyahe dahil nagpalabas na sila ng special permit para tugunan ang bilang ng mga kababayan nating luluwas ngayong Semana Santa. Nakakasa na rin ang lakbay alalay station sa mga expressway para sa dagsanang biyahero. Ipinwesto ito sa Skyway, NAIA X, SLEX at Star Tollway. 6 na motorist assistance stations din ang nakalagay sa SLEX, 4 sa Star Tollway, 1 sa NAIA X at 2 sa Skyway. Nakaantabay rin ang mga rescue team at mga ambulansya at pati mga mekaniko sakaling magkaaberya. Asahan ding lolobo sa 400,000 ang dami ng mga motorista na daraan sa expressway. May hotline din na pwedeng tawagan sakaling may katanungan o emergency ang mga motorista. Pinuntirya na rin ng MMDA ang mga terminal ng bus sa Cubao na itinuturing na choke point dahil sa dami ng terminal, ang isa sa pinaka-tinututukan. Kanina, nasita ang isang terminal sa Cubao na hindi sumusunod sa nose-in, nose-out policy. Tuloy rin ang pagsita sa mga nakaharang sa daan. Napaaway pa ang commander ng MMDA dahil sa sinitang tricycle driver. Huwag nyo rin ako sisigawan! Hihingi namin ang lisensya mo, kanina ka pa. Kaya nga po, binigay ko na yung Mahigpit na rin ang seguridad sa NAIA, kabilang sa mga chine-check ang mga armas na ibibiyahe ng law enforcers. Dahil umiiral ang election gun ban, kailangang busisin ang papeles gaya ng mission order, lisensya, exemption sa gun ban. Sa Lunes naman naka-heightened alert na ang Bureau of Immigration. Aabot sa 50 immigration officers ang ide-deploy sa NAIA. Kanselado rin muna ang leave ng mga immigration officer. Emil Sumangil, GMA News.